Magandang araw sa inyo mga kapuntos. Meron ba kayong nakakatalakayan sa social media? Sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, comments? Na mula sa iba't ibang sekta ng pananampalataya at napapansin ninyo na tila mahuhusay sila at bihasang bihasa. Samantalang kayo naman, medyo tagilid at medyo kulang pa lang ang nalalaman. Well, mga kapusos, hindi yan problema. Sapagkat sa kakapanood ninyo dito sa ating programa sa Straight to the Point, initiyak ko sa inyo na may panlaban na kayo. Sa loob lamang ng ilang minuto ay malilinawan na kayo. At tinitiyak ko sa inyo na sa dahan-dahan, gradually, may panlalaban na kayo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button, the notification bell, para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Umpisahan na natin. Tagalog to, brother, no? Oh yes, Tagalog. Dami manonood ngayon. Kaya dapat Tagalog. Nasa 70 na nanonood. Sige, try po mag-salita ng Tagalog. Okay, so yung napag-usapan natin, brother, na may babasa ako tapos sasagutin mo. Yung style na pag-usapan natin, kung ang tanong mo, gusto mo Biblia sasagot, dapat ang tanong nasa Biblia rin. Kung gusto mo na sumagot ako ng referensya, depende yun sa kung ang tanong mo ay nasa referensya ang sagot. Di naman pwede na kung tatanong ka sa referensya tapos ang gusto mo isagot ko Biblia. Wala doon, di na mababasa ang sagot doon. Parang ganito lang yan, no? Halimbawa, tatanungin mo ako, saan ka makakabili ng preskong isda? Halimbawa, saan ka makakabili ng preskong isda? Tapos sabihin ko sa'yo, doon sa palengke. Pero gusto mong, ayoko sa palengke. Doon sa hardware. Saan sa hardware? Baka ganun yung sabihin mo ba? Kaya dapat, no? Baka sabihin mo na, dapat doon sa hardware. Hindi, sinabi ko na nga sa palengke. Ba't mo kuhanapan doon sa hardware? Walang ganun ba? Okay, so, sige, go ahead. Kung ang tanong mo, Okay, gusto mo sagot Biblia, ang tanong dapat galing sa Biblia. Kung ang sige, alam mo na. Sige, go ahead. so ito yung tanong, brother, kasi andito sa Isaiah 44, 9, 11, 13, 14, 17, 20. Babasahin ko, brother, ha? Ano yan? Ano yan? Isaiah chapter 44, 9 to 20. 9 to 20, okay, go ahead. Babasahin ko. Walang kwintang tao ang mga gumawa ng ribulto at walang kabuluhan. Mga Diyos-Diyusang kanilang pinagpahalagahan, mga bulag at hangal. Sumasamba sa mga ito, kaya sila'y mapahiya. Walang inudulot na mabuti ang paggawa ng mga ribulto para sambahin. Tandaan ninyo, ang sumasamba sa mga ito ay mapapahiya lamang. Ang mga gumagawa nito ay tao lamang. Kaya't magsama-sama man sila at ako'y harapin, sila'y matatakot at mapapahiya rin. Ang karpintero naman ay kumukuha ng isang pirasong kahoy. Ginuguhitan niya ito ng anyo ng tao, saka inuukit hanggang sa mayari ang isang magandang imahin. Pagkatapos, ilalagay niya ito sa kanyang bahay. Ang kaputol ng kahoy ito ay ginagawang panggatong at ang kaputol naman ay may ginagawang Diyos-Diyusan. Ang isang piraso ay iniginagatong parang magbigay ng init sa kanya at para igatong sa pagluluto ang isang at sambahin niya ang natitirang kahoy sa ginawa niyang Diyos-Diyusan at kanyang nililuluhuran at sinasamba. Dumaladalangin siya sa ribulto, iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. Ang mga taong gayon ay mga mangmang at hindi inuunawa ang kanilang ginawa. Tinakpan nila ang kanilang mga mata at sinasarahan ang isipan. Sa katotohanan, hindi na nila naiisip na kung kaputol ng ginawa nilang ribulto ay ginamit ng panggatong sa pagluto ng tinapay at karning kanilang kinain. Hindi man lamang nila itinatanong sa kanilang sarili, kundi kaya karumaldumal ang sumasamba sa isang pirasong kahoy
ang mga gumawa nito'y parang kumakain ng abo, lubusan ng siyang naligaw ng kaniyang maling paniniwala at mahirap nang ituwid at hindi siya papayag na ang ribultong hawak niya ay hindi mga Diyos. Amen. Ano yung masasabi mo dito, brother? Yun po yung una kong tanong. Ang sagot ko diyan ito. Yung yan ay kwento sa isang tao na kumuha ng malaking kahoy, yung kalahati ginawa niyang panggatong, yung kalahati ginawa niyang Diyos niya. Ginawa niyang Diyos niya. Na sinasamba niya mismo yung Diyos niya. Kaya nga sabi niya, iligtas mo ako sapagkat ikaw ay aking Diyos. Para siyang kumakain nga lang ng abo. Bakit? Okay. Alam naman niya na siya yung gumawa, ano ba't niya isiping Diyos yun? Oh. Kaya napakamali niya. Kaya yung nagtuturo na Diyos ang ribulto, nasa maling katuruan yon. Okay. So yung ribulto ba ng santo is gawa ng tao o hindi? Kasi sabi dito, walang kwintang tao ang mga gumagawa ng ribulto at walang kabuluhan. Okay, ito sagot ko. Yun po yung tanong ko. Pag yung Diyos ang ginawa niya, wala talagang kwenta. Okay. So hindi Diyos-Diyosan yung yung imahe, yung ribulto. Yung Hindi Diyos-Diyosan. yung imahe na gaya nung Ark of the Covenant, yung gaya nung imahe ni Jose Rizal doon sa plaza, kung hindi naman tinuturing na Diyos yon, ay hindi Diyos-Diyusan yon. Pag sinabi kasi Diyos-Diyusan, kinikilalang Diyos. Oh, babasa ako ha. Pag sinasabing Diyos-Diyusan, it means kinikilalang Diyos. Ginamit mo, Isaiah 41, 44, 9-20. Babasahin ko yung verse 20. Anong sabi sa verse 20? Ito sabi. Okay. How can anyone be stupid enough to trust something that can be burned to ashes? No one can save themselves like that. Don't they realize that the idols they hold in their hands are not really gods? Ibig sabihin, hindi ba nila nalalaman na yung mga Diyos-Diyosang hawak nila ay hindi talaga mga Diyos? Bakit sinabing ganyan? Kasi kinikilalang Diyos nung gumawa. Siya lang Okay. yung gumawa eh. Okay. O yun. So next question, brother. Dito po, brother, sa Wisdom of Solomon. Sabi po dito, Wisdom of Solomon chapter 13 verse 10. Sabi dito, ang umaasa sa mga bagay na walang buhay ang pinakahangal sa lahat ng hangal. Sila'y sumasamba sa mga bagay ng likha ng tao. Tama yun. Oh, tama ba yan? So, Tama yun. yung ano ko dito, sabi dito, ang umaasa sa mga bagay na walang buhay ang pinakahahangal Yes. sa lahat ng hangal. Yes. Ano, brother, yung sa tanong ko sa inyo, yung larawan ba, yung imahe ba, yung ribulto ba, may buhay o wala? Hindi naman kami umaasa sa rebulto namin. Hindi. So, Hindi bakit nagpre-pray? hindi kami umaasa, hindi rin kami nagdarasal sa rebulto namin. Actually, wala kang So, wala pa amin. at ito, kahit hanapan pa kita ng nobinaryo ha, na dinadasalan mismo ang rebulto, tiyak ko sa'yo, wala kang maipakita. Bakit? So hindi nyo tatanggapin na dinarasalan kasi noon kasi Katoliko ako eh. 'Di ba? So noon nagdarasal kami, nagrosary kami, dinura namin. Tapos naghingi pa kami ng biyahe na protection, hingi kami ng mga blessings, ganyan. So Okay. bakit tayo Ito. yung napagtataka ko lang, brother, ganito yung brother. 'Di ba si Jesus Christ lang yung nag-raise up? Yung siya lang yung nabuhay ulit. Wala pa mang tao na nabubuhay. Si Jesus Okay. Christ, pero bakit dinisalan natin yung patay? Ito sagot ko. Ito ay based doon sa experience mo. May kasabihan tayong ignorance is not an argument against the proper use. Bakit? Hindi naman porque hindi nyo alam, yun na ang turo sa Katoliko. Meron nga akong kapitbahay dati, pinagsabihan ko eh. Alam mo bakit? Sabi nung nanay, Nak, kunin mo nga doon sa yung santo doon sa taas kasi teka, sino ba itong tumatawag? Wait lang. Yeah. Ang tanong ang utos ng nanay,
Anak, kunin mo nga yung ano, yung santo doon sa taas, yung rebulto. Sabi naman nung anak, asan doon na? Yung malaki o yung maliit? Ang sabi niya, yung malaki lang kasi yung maliit hindi pa nakakaunawa yon. Nang narinig ko yon, sabi ko, huy, tumahimik nga kayo. Hindi nyo ba alam na walang turo sa simbahan natin na yung malaking santo nakakaunawa at saka yung maliit ay hindi? Ba't turong ganyan? Pag narinig kayo ng protestante, baka sabihin nilang yan ang turo natin. Bakit? Ignorance is not an argument against the proper use. Kung nagkamali brother, kayo so- noon, hindi namin kasalanan yun. Sorry, nawala eh. Ano ba yun? Hmm. Okay. Ano ba yun? So walang pag-aamin na dinarasalan. Pero Wala. yung sabi dito sa Biblia, ang umaasa sa mga bagay na walang buhay ang pinakahangal sa lahat ng hangal. Yes. Silang sumasamba sa mga bagay na likha ng tao. So hindi mo aminin na ang isang santo rebulto ay likha ng tao. Aminin mo hindi. Ang aaminin, ang sasabihin ko, hindi namin dinarasalat. Yung tanong mo ba, halo-halo. Okay. Yung Pero yung umaasa. yung premise, Umaasa. hindi, yung premise mo iba sa tanong mo. Dapat yung premise mo tugma doon sa tanong mo. Ang premise mo kasi hindi nyo inaamin na dinadasalan ninyo. Yun ang premise mo. Tapos ang tanong mo, yung imahe nyo ba gawa ng tao? Dapat tugma ang premise mo sa tanong mo. Kasi iba yung premise mo, iba yung tanong mo. Ganito yun. Binasa ko lang dito ang Oo. umaasa sa mga bagay Yun nga. na walang buhay. Yung Ay nakahangalan yan, bro. Pinakahangal sa lahat ng hangal. Sila'y sumasamba sa mga bagay na likha ng tao. Yung Yes. tanong ko dito, Yes, bro. Kahangalan yung yun. likha ng tao? Kahangalan yun. Hindi. Yun yung ginawa niyo. Sinasamba nila ang likha nila at ang pagsambang ginagawa nila, kinikilala nilang Diyos. Kaya yun ang kahangalan. Kami naman, Okay, hindi naman namin sinasamba ang rebulto na Diyos namin. Actually, wala ka nga maiturong aklat katoliko na nagsasabing Diyos namin ang rebulto. Ebidensya yan na wala kang ano. Okay. Dito Badira, Mm. sabi dito no, okay, Wisdom of Solomon, chapter 13, dito, iginagawa niya ito ng isang angkop na lalagyan, sinasabit sa dingding at pinako ng matibay. Pinag-ingatan niyang huwag mahulog iyon, pagkat alam niyang iyon ay larawan lamang at hindi nito mapapangalagaan ang sarili. Same yung mother ko, brother. Doon, may larawan kami, may rebulto kami, may altar doon, tapos pinapako doon. In-specify Ay. dito. O, di ba, in-specify? Yung ginawa Ano ng ba to? mother mo, yung ginawa ng mother ano mo ba to? ganito. Yung ginawa ng mother mo, kahit ipako pa niya yan dun sa dingding nyo, kung hindi niya kinikilalang Diyos yung rebulto, hindi pa rin siya aprobado as Diyos-Diyosan. Pero, kahit hindi ipinako ha, basta kinikilala mong Diyos, yon Diyos-Diyosan yon. Okay. Alam mo kami sa Ministry ng Deliverance and Exorcism, kapag na-trace namin na ang isang rebulto ay infested, kami mismo bumabasag doon. Kami mismo Okay, brother. So, bumabasag yung tanong kami ko, kapag brother, na-trace namin na infested, binabasag namin. Kahit rebulto pa yan. Yung rebulto, So, Santo Niño na green, yung- yung Santo Niño na Okay. green, o yung Santo Niño palabo, yung Santo Niño na may dalang sako na may mga barya. Pag yan dinala dito, binabasag namin yan. Pag pumayag yung may-ari, babasagin namin yan. Kung pumayag ang yung may-ari. tanong ko, brother, bakit natin dinadasalan yung patay na hindi pa man na nagja-judge yung ating Panginoong Hesus? Wala kaming wala dinadasalan natin kaming yung patay? Bakit tayo nagpre-pray doon, sumasamba tayo doon sa patay na? wala kaming dinadasalang patay. So walang pag-amin. Sige, tanongin natin Next yung mga question. nasa Zoom. Teka, tanongin natin yung nasa Zoom. Next question, kasi walang pag-amin. Teka, prove natin na hindi ako nagsisinungaling. Prove natin na hindi ako nagsisinungaling. Okay na yun, basta Brother basta Jimboy. Hindi ka Brother, nagdadasal. Yes, bro. Brother Jimboy. Hindi ka Totoo ba na tayong Katoliko tinuturuan na sumamba sa patay na? Wala, bro. Wala, Okay, bro. wala. Brother Archie, Ah, kung may mahanap ka dyan na dokumento na sinasabi na ganun, maniniwala ko sa sinabi mo, Brother Archie, pero sa
ilang taon kong pagstay ng pagiging Katoliko, Brother Archie, ilang simbahan na, ilang lugar ng pinasukan ko, wala talaga akong narinig o kahit isang word na nagbabasa na mayroong turo na ganyan, brother. Okay. Wala. So bakit hindi niyo sila pinagsabihan na mali yun kasi ito yung aral ng Biblia eh. Walang Okay. nagtuturo. Okay nga, walang nagtuturo sa inyo. Kasi Okay. mali yun eh. Okay, Mali ganito. yun eh. Dapat Ganito 'yon. hindi talaga ituturo Ah. sa Biblia, sa katisismo niyo kasi alam niyo mali yun. Okay, Pero ito. hindi niyo pinagsabihan yung mga tao. Kasi ang klaro-klaro dito, brother, ang umaasa sa mga bagay na walang buhay, ang pinakakahangal sa lahat ng hangal, silang sumasamba sa mga bagay na likha ng tao. Oh, ito. Sasagot naman ulit ako. Klaro yan, brother. Sasagot ulit Bakit ako. kayo- Kasi ang tanong mo kasi, Umaasa bakit kayo dun bakit hindi pinagsabihan? 'Di ba? Sabi mo Oh. ganon. Okay. Oh. Hindi kasi namin nababasa ang kanilang isipan. At kung malaman namin, gaya ng sinabi ko kanina, at kung malaman namin na infested nga yung religious images na yon, kahit kami mismo babasagin namin yon. Marami ng rebultong pinagbabasag namin. Kami mismo Katoliko ha. Pag na-trace namin na yan ay infested, kami mismo nagbi-break, binabasag namin. Halimbawa, kapag napunta sa amin yung Santo Niñong puti, yung Santo Niñong gumaganyan-ganyan, yung nasa Facebook, gumaganyan-ganyan Santo Niño, pag yun napunta sa amin, babasagin namin yun. Alam mo kung bakit? Infested yun. Oh. Ito, brother, may babasahin ako, brother, ha? Alam mo, brother, kasi yung na-studian ko, brother, ito, parang naa-addict yung tao, eh. Kasi ito yung sabi, nakapagturo yan ng kasinungalingan, Sabi dito sa Habakkuk 2:18, Habakkuk chapter 2, verse 18, sabi dito, ano ang kabuluhan ng Diyos-Diyusan? Tao lamang ang gumagawa nito at pawang kasinungalingan ang sinasabi nito. Oh. Kasinungalingan, kabakakan lagi na lahat, brother. Isa pag unsa inyong, bakit, kahit ano pa yung i-explain nyo, brother, kasi gawa ng tao yan, pawang kasinungalingan ang sinasabi ito. Ano Eto, pa yung sige. i-explain nyo? Eto, tanungin kita. Yung ahas na tanso, Oh, yung ahas na tanso, sino Ah. gumawa nun? Tao o hindi tao? ano yun? Sa Old Testament yun, brother. Oh, Sa New yun. Testament, Hindi. brother, Sasakyan ko yung wala argumento mo. May significant yun, brother. Sasakyan ko yung Okay. argumento mo. Sabi mo kasi, Ah. kapag gawa ng tao, nag-declare ka kaagad eh. Kapag gawa Ah. ng tao, diretso na yun, Diyos-Diyosa na yun. Ngayon, Ah. tanungin kita. Ah. Yung ahas na tanso, tao ko ba gumawa nun o hindi? Okay. Tao, pinagawa nila. Diyos-Diyosan ba? Si Houston, Diyos-Diyosan ba? Si Persian yung pinagawa, hindi Oh, yung mga tao. ngayon, Yung tao ngayon. yung gumagawa. Ngayon, Oh, eto. Pero walang pag-amin sa inyo. Saan sa Biblia mababasa na yung inutusan lang na gumawa ng revolto ang may karapatang gumawa ng revolto? Saan talata? Sabi ko nga dito, bawal eh. Saan ang nga? kabuluhan ng Diyos-Diyosan? Hindi, Tao lamang ang gumagawa saan nito. talata? Saan Hindi talata? to tanso, brother, ha? Ano to, brother? Hindi to tanso, ha? Or ano, ha? Yung Yun pa rin yun. Ano ito, eh? Gawa ng kamay ng tao yun. Diyos-Diyosan, eh, may hugis, eh. Oh, may hugis din yun, hugis ahas. Sinungalingan yan, brother. Oh, Kahit ano so pa yung sabihin mo. so yung tanso ng ahas, sa tuturo ng kasinungalingan nyo kasi hugis din yun eh. Hindi naman yun eh. Kasi may significant sa New Testament, si Jesus Christ yun. May papato siya pagdating ng panahon sa New Testament. Ngayon, walang sa entry New pa rin Testament, kasi babasa ko dito. kasi ayaw mo basahin ko yung Old Testament. Sabi mo, Old Testament naman yun eh. O sige, sa New Testament, saan mo nabasa sa New Testament na bawal gumawa ng imahe ng santo? Okay, dito brother, okay ha. Okay, biblical tayo brother ha. Bawal talaga brother, Saan nga Hindi New lang dito. Testament? Okay. May babasahin ako dito. Kaya New Testament, may babasahin ako dito ha. Juan Imahe ng 4, santo, 23, bawal ha. 24. Okay, kaya. Ano yan? I-understand natin ha. Ano yan? Ito, i-understand natin to. Juan 4, 23, 24. Ay, hindi yan ang tanong. Okay. Ang tanong ko sa iyo, eto. Okay. Saang talata sa New Testament na ipinagbabawal ang paggawa ng imahe ng santo? Yon ang Yes, tanong. Andyan sa Lucas yan. Andyan sa Juan yan. First Juan yan. Walang Juan. Si Apostol Pablo, likayin ninyo ang mga Diyos-Diyos. Ay, hindi yan ang tanong ko. Ang tanong ko sa iyo, Okay, saan nababasa Di- na bawal kayong gumawa ng imahe ng santo? O ulitin ko ang imahe ng santo, hindi namin Diyos yan. Kaya hindi Okay, pero Diyosan yan. sinasambahan nyo.
Hindi nga namin sinasamba. Brother Romel Palma. Romel Palma ng Iloilo. Brother Romel, andyan ba si Brother Romel? Hindi. Ganito na ba? Question na lang ko, brother. Tapos, Bro. nasagot ko naman yung Bro, may turo ba sa Katoliko, bro, na Diyos ang rebulto ng Katoliko? 101% na wala pong tinuturo. Yun po ay accusation lamang ng mga ibang pananampalataya upang meron silang matuligsa sa atin. Dahil kung wala silang itutuligsa, paano sila makakakuha ng kanilang mananampalataya? Ayun. Brother Anyades, go ahead. Okay, so dito brother ha, babasa ko brother kasi yung ano natin, ibabasa ko tapos sasagutin mo, di ba? Okay. Ah. Sabi ng Juan 4:23-24 kasi si Jesus dito may kausap na babae, yung Samariano. Sabi dito, datapwat dumarating ang oras at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba. Oh, ang Ama sa Espiritu at katotohanan sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangan magsasamba sa Espiritu at sa katotohanan. So, ngayon brother, may matitutulong ba yung rebulto? Ay, meron. Pero may tutulong yung Kasi rebulto. sabi ng Ama hinahanap ng Ama yung tunay na magsasamba sa Kanya, kailangan magsasamba ng Espiritu at sa katotohanan. Yung Yes. Espiritu ba makikita ba o wala? Yes. Hindi. Yes, kaya nga kami pag nagdarasal kami, Our Father who art in heaven, Okay. kasi yun ang Pero may sinasamba rebulto. namin. Yung rebulto, hindi, wala sa heaven ang rebulto, brother. Okay. Pag So, sinabi wala namin, teka, gamitin mo common sense mo ngayon. Ako naman ang sasabi sa gamitin mo common sense mo. Our Father who art in heaven, kung yan ay rebulto, nasa heaven ba ang rebulto? Okay. So, okay. Bro Jando? Okay. Yes, Brother Romel? Meron lang kong isang katanungan sa kay brother Anyades, kung pwede lang po. Okay, go Sige, ahead. pwede. With your respect po, no? Nakarinig ka na po ba ng matinong Katoliko na nanalangin na Ama naming nasa rebulto ka? Hindi, pero bakit Yung tanong bakit sa harapan nyo nakarinig ka pa ba may o rebulto? wala? Hindi, bakit may sa harapan nyo may rebulto pero nanalangin kayo? Sabi yung matinong Katoliko na Ama naming nasa rebulto ka? Oo o hindi? Nakarinig ka o hindi? Okay, hindi naman brother kasi wala naman ako doon sa nagpipray kayo, no? Pero yung ibig ko sabihin dito, bakit may rebulto? Ano yung useful ba yung rebulto? Kinakailangan Yes, ba yun? useful yun. Useful ba yun? Noon, Okay, useful yun. noon sa Okay. Old Testament, nagpagawa ang Diyos ng imahe ng kerubin. Nung Kirubin minsan, yung ginawa, pero nung hindi hugis ng mga tao. Kirubin lang na yung kerubin hugis ng anghel yon. May mata rin yon. May mata Okay. rin yon, di nakakakita yon. May bibig, di nakakapagsalita. May pakpak pa nga, di nakakalipad. Ano pa? may naitulong sa kanila yung kerubin. Pangalawa, yung tanso ng ahas. Sino man na tumingin sa tanso ng ahas, kahit nakagat siya ng ahas, ay hindi siya mamamatay. Bakit Pero hindi ginawa? sinasamba yun. Hindi sinasamba yun. Oh, yun na nga. Ang tanong mo kasi, Hindi sinasamba yun. ang tanong mo kasi, may naitulong ba ang rebulto? Yun ang sagot ko. Ngayon, dinrive mo na Okay, naman okay, ngayon okay. sa pagsamba. Dinrive mo ngayon sa pagsamba. Ito, paliko-liko ka na, talon-talon ka na, palaka ng palaka. No? Dinrive mo na naman ngayon sa pagsamba. Ilang beses na naming sinabi sa iyo kanina pa na wala kaming turo na sambahin ang rebulto na Diyos daw sa amin. Wala kaming turong ganun. Okay, sige brother, tapos na tayo dyan kasi sabi dito talaga, dumarating ang oras kasi ngayon marami nang nagsasamba na doon na sa Espiritu. Pero ang iba, hindi pa rin. Sila, okay lang yun. Ano po? Yeah, brother, pwede ba akong magtanong sa kanya, brother Jando? Okay. Pumayag siya sa Zoom. Sabi ko sa kanya, payag ka ba bro Sige, sa Zoom para kung sakali may makapagtanong kasi yung iba nasa comment lang. Payag ka ba? Sabi niya, Sige, okay tanong. daw. Sige, go ahead, Brother Jimboy. Bro Jando, meron ako isa. Brother Che, itatanong ko sana sa'yo, kung dun sa nabasa mo sa Old Testament, kahit magbigay ka lang ng tatlong mga Diyos-Diyosan doon, pwede ka ba makapagbigay ng kahit 3 or 4 lang? Okay. Dami doon, mga Diyos-Diyosan. Lahat ng likha ng tao, sila si Bill, sila si Dragon, sila si Hindi, Astaroth. ang tanong, Brother Che, pakisagot ng tanong ko, pwede ka bang makapagbigay ng 3 or 4 na sinasabing mga Diyos-Diyosan dyan sa Old Testament?
Kaya nga, sabi ko sa iyo, sila si Bill, sila si Dragon, sila si Starot. O ngayon, itatanong ko sa iyo, Oh. yang sinabi mong mga Diyos-Diyosan na, nakikita mo ba yan sa loob ng simbahan Katoliko? Oo o wala? Ay kasi, nung panahon pa lang yun, kasi sinira na yun. Darating din panahon, brother. Hindi, nakita mo ba daw? Oo or wala? Brother, wala tayong nakita doon. Pero ngayon, iba yun. Wala pala eh. Iba na yun. Ito, ganito na, brother. Para sa akin, brother, wala talagang kabuluhan or walang useful yan. Kasi sabi ng Pilipos 4:6, sabi dito, brother, sabi dito, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng pananampalataya at daing ng may pasasalamat at ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. So lahat ng kahilingan natin sa Diyos, bakit ipaalam pa natin doon sa sa mga ribulto? Wala nga kaming turong ganyan, bro. Kanina pa pinabalik-balik ka. Brother Romel, nag-raise hand ka, Brother Romel? Okay, Yes, meron po akong isang katanungan naman, yung Oo. binabanggit mo po, Brother Aniedes, sa John chapter 4, verse 23 to 24, Oo. nag-indicate mo po kanina pa, na we Oo. should worship God in spirit and in truth. Spirit po eh. Yes, yes. Ang tanong ko po ganito po, brother, no? Oh. Kapag ang isang Katoliko po ba nakaluhod sa harap ng isang imahen, nalalaman mo po ba ang kanyang iniisip o yung nasa isip niya? Oo o hindi? Brother, categorical yung question mo, brother. Ganito yun, Natural. brother. Natin malalaman yung isipan ng tao, yung heart niya o isipan niya. Pero sabi ng Diyos, bawal, huwag kang gagawa sa imahe, sa wangis. No, in-specify niya yan eh. Kasi pag magsamba ka, so pag magpipray ka, kailangan wala kayo mong makikita. Yun yung gusto ng Saan mo Panginoong nabasa, Diyos. bro? Saan mo nabasa, Kasi- bro, na ang... Spirit, na- may di, espiritu na nakikita. Yun nga, saan mo Brother nabasa Jando. na ang templo, wala kang makita na na mga nakaukit na rebulto, wala. Ang dami, walang templo, brother. Yung nasa kakatotohanan na talaga, wala kami. Wala Kung kaming mabasa ko rebulto. sa iyo na Wala kaming ang cross. templo ng Diyos may mga nakaukit na rebulto, larawan. Sa unang panahon yun, brother. Kasi pinagawaan yun. Yung lahat ng dingding. Pero So inaamin mo, meron nga. Noon lang yun. Di, meron naman yun kasi nagbabasa Oh, tayo ngayon, ng Bible. sa New Pero, Testament, saan mo nabasa tinanggal lahat yon? sabi ng Panginoong Diyos, bawal Saan nga? Saan nga? Bawal. Okay. Saan nga? Ang buto sa buto, brother, yung ibig ko sabihin, brother, ito yung ano natin. Ano yung maibibigay doon sa patay? Ano yung mabibigay yun sa patay? Wala nga kaming patay na dinadasalan. Sino patay? Sino patay? Patay mo yun. Patay mo yun. Patay ang santo. So dahil patay ang santo, tinatanggap mong dumaan siya ng panahon na siya'y buhay. Buhay siya noon, pero patay Oh, na. Hindi ngayon, pa patay. siya nag-raise up si Jesus Christ. Oh, na patay na nag-raise siya up. ngayon. Hindi pa, Yung hindi patay pa na yun. na-judge yung tao. Yung patay na yung tinutukoy mo. Nung dati buhay, ngayon patay. Rebulto ba yan? Ano? Bakit ginagawaan niyo? Hindi, sagutin mo. Sabi ng Diyos Sagutin mo, walang kwenta. yung sinasabi mo na buhay noon na ngayon patay na, rebulto ba yon? Ano no? Rebulto ba yon? Yung sinasabi mo ba na dati buhay, tapos Oh. ngayon patay na. Yung dating buhay na ngayon patay na, rebulto ba yon? No, kasi ginawa niya yung rebulto eh. Ginawan lang gaya kay Rizal. Oo, ganyan ako. Si Rizal lang yun. Oh. Lang yun. Tanong. Natutulog lang yun. Sino ang Okay. pambansang bayani ng Pilipinas? Si Jose Rizal na binaril doon sa Laguna o yung rebulto doon sa plaza? Si Dr. Rizal na binaril at saka ginawa ng rebulto. Yan. Connection yun So, eh. tatanggapin Ganito, mo brother. na yung rebulto ni Jose Rizal, hindi yun ang pambansang bayani natin. Basta ba yun? Kasi Ah, actually, rebulto? yun eh. Okay, ganito, brother. Bakit kayo magsasamba brother? Kasi walang pag-amin eh. Dito sa ano, brother? Sabi dito sa Ecclesiastes, brother, no? Ano man ang ginagawa mo'y pagbubuhusan mo na ang iyong buong makakaya sapagkat sa daigdig ng mga patay na kasasadlakan mo ay wala kang magagawa ni pag-iisipan man ni pagbubuhusan ng kaalaman o karunungan. O, klaro-klaro, brother, ano rin yung nagagawa nila doon? Kasi So patay ibig na mo sabihin na walang nagagawa ang patay na. Oh, Okay, babasa ako talata ha. Babasa ako talata. Okay. sige. Sa Mateo 17 ako magbabasa. Ah, Mateo 17. Sabi ganito. klaro-klaro yan. Kahit wala lang pag-amin Babasa sa ko ito. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok.
Habang sila'y naroroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at nagningning sa kaputian ng kanyang damit. At nakita na tatlong alagad sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Tanong. Nang panahong ito, patay na ba si Moises at Elias o buhay pa? Patay na sila doon. Ayun, ng ngayon. Diyos ang kaniyang kapangyarihan. Pero Ngayon, hindi yan, tanong, hindi may yan nag ibig may sabihin may nagawa ba? na may ginagawa. O, May nagawa ba? May ginagawa ba doon? May ginagawa Oh. ba doon? Nag-usap na sila tatlo. Oh, ngayon. Pero ito mga patay na to, na hindi inispisipay sa Bible, makapag-usap ba to? Hindi nga eh. Hindi ito specific. So, iba na naman yung argumento mo. Okay. Iba dito ha. Okay. Sabi pa dito, sa Hope, sabay sa Hope, 12:10, okay. 12:10, okay. Sabi dito, salita ng Diyos. Nasa kamay niya ang buhay o hininga ng bawat nilalang, pati ng mga tao. Ayun, tama. Eh, andun na nga yung santo. Sa Diyos na, pero... Andun na nga yung santo sa Ano Diyos. yung pinta doon? Oh, andun na nga yung santo Ano sa yung Diyos. pinta doon? Ayun nga, gaya ni Moises at saka ni Elias. Oh. Nagawa pa Oh. nilang kausapin si Kristo kahit nasa Diyos na sila. Walang kwenta ba Sila yon? lang yun, brother. Walang kwenta yung... Walang, iba hindi, walang sense, kwenta ba brother. yon? Iba yung mga sense, brother, sa Biblia, brother, at saka ngayon kapanahonan ng mga santo ngayon, wala sa Biblia yan. Kaya Ha? nga, huwag niyong isalig. Sabi dito sa ano, brother, ha? Sabi natin, brother, sa Ecclesiastes pa rin, 12:7, sabi dito, alalahanin mo siya bago manumbalik sa alapok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. So nagbalik ko, hindi pa nagja-judge, brother. Oh, nagbalik pa. Nyo, Ano nga? pero bakit niyo hindi pinagsabihan niyo yung mga tao nga huwag niyong gawin yan? Anong Wala naman sa ano sasabihin namin? Ano sasabihin namin? Yung sabihin niyo nga yung mali yan, bakit kayo nagluhod yan, sumasamba kayo tapos walang pag-amin? Oh, ngayon, kung sasabihin nila kunwari, sinong sinasamba naming brother? Anong sasagot ko? Kasi walang pag-amin eh. Hindi, Kasi hindi. hindi niyo pinagsabihan na mali yun eh. Mali Halimbawa, yun eh. pupunayin ko sila, mali yung ginagawa niyong pagluhod na yan, yung pagsamba niyo na yan. Tanungin ako nung kinupuna ko, sino ba sinasamba namin brother? Anong sasagot ko? Sabi ni Jesus, brother, Ano nga siya isasagot ko? lang talaga. Ano nga isasagot ko? Pag sabihin nila, sino bang sinasamba namin? Ano ang isasagot ko? Kung ikaw ako, anong sasagot ko? Iwan ko sa iyo kung ano yung sagot mo. Pupunayin mo ako eh. Sabi mo, punayin ko. O sige, pupunayin ko. Sige, Kaya mga sige. nanonood ngayon, itigil niyo yung pagluhod nyo. Dahil di maganda yung ginagawa niyo pagsamba. Tanungin nila ako, sino ba sinasamba Yun yung dapat. namin? Tanungin nila ako, sino bang sinasamba namin? Anong sasagot ko? Yung rebulto. Ngayon, Kasi kung sabihin nila ngayon, bakit may turo ba tayo sa Katoliko na sambahin ng rebulto? Anong sasagot ko? Hindi nga kayo tuturuan ng Katoliko na sasambahin yun. Kasi mali yun. Alam ng pari yun na mali yun. Ngayon, Pero hindi lang ninyo Brother pinupuri Romel. yung mali. Brother Romel, ang sabi niya, pupunayin ko daw ang mga Katoliko kasi sumasamba daw sa rebulto kahit wala tayong turo. Tanong, yung bang pagsamba sa rebulto bilang Diyos, turo ba natin yun o akala niya lang yun? Yun na nga kanina pa kapatid, nagtanong nga ako sa kanya, pero paliko-liko naman yung sagot. Yung tinanong ko siya kung meron bang, kung alam niya ba yung nasa isip ng tao na nakaluhod sa harap ng rebulto. Kasi wala pong turo sa simbahang Katoliko, sa magisterium ng simbahan, ang rebulto ay sinasamba o pinapasamba. Wala pong matinong Katoliko na magsasamba po sa mga rebulto o larawan na inanyuan. Okay. Maliban na lang po sa mga malisyosong mga kapatid natin na sinasabi na tayo ay sumasamba. Nako, ano yan, delikado yan kasi sa Mateo 7:1, huwag kang huhukom upang hindi ka mahukman. Eto kapatid Anyedis, hindi ko pupunain ang Katoliko ng dahil lamang sa maling akala mo. Hindi po, kasi Biblia ko dito. Okay. Ano yung Maging ang Biblia, maging ang Biblia, brother, walang sinasabi na ang Katoliko ay dinidiyos ang rebulto. Ikaw lang ang nag-biblit niyan. Kasi mali Wala talaga yan. Kasi wala kang sinasabi ang Biblia. Hindi nyo kayang ipagturo yun kasi mali yun eh. Alam nyo, mali yun. Natural, ba't may tuturo? Mali naman pala. Sige na, okay na tayo, brother. Ano yung pagkaintindi mo ito, brother, no? Dito sa Exodo. Kasi pabalik-balik nito, pero hindi maintindihan ng tao sa dito. Hindi, naiintindihan naman ng tao eh. Open mo. Bro, Okay, dyan daw, tama open to, mo.
Okay ha? Sabi dito ha, huwag kang gagawa ng imahin ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin man, sapagkat akong si Yahweh ang inyong Diyos ay mapanibughong Diyos. Huwag kang gagawa. Bakit kayo gagawa? Hindi kami gumagawa ng idols. Wala kaming ginagawang idols, bro. Bro, ulitin ko sa'yo, ha? Ibig sabihin, Wala- hindi natin, ulitin ko hindi sa'yo. tatanggapin Wala na yung akong... santo ay hindi idols. Okay, hindi. Wala- Okay. wala- Tapos na tayo dyan. Teka, ba't ayaw mo kong papahiritin? Wala kaming ginagawang idol. Ang Yung ginagawa kayo. ang ginagawa namin icon. Icon ang ginagawa namin. Icon. Ngayon, Icon, same lang yun, brother. Gawa ng tao. Ngayon, Same lang yun. ngayon, yung revolto ng cherubim icon naman yun sa Greek Septuagint. Iconon yun. Iconon. Pinagawa sila that time, brother. Oh, Pero hindi sila sambayan. hindi ba sabi, huwag kang gagawa? Kasi during that time, brother. Kasi, Teka. maraming sila kasalanan doon. Wait lang ha, puro ka palusot eh. Gusto ko, punto por punto tayo ngayon. Huwag ka muna tumumpa sa samba. Huwag mo na sa samba ha. Sa paggawa muna. Sa paggawa, huwag mo na sa samba. Bakit kayo nagagawa? Ah, Imahin. sa gawa. Sabi ng Diyos, huwag kang Huwag kang gagawa. Di ba? Oh. Gumawa si nag-imahin. Moises. Sa ngayon ka, gumawa si Moises. Si Moises lang yung inusulsan doon, hindi yung mga tao. Kung Bakit mabasa ang dami ko, yung nagbabasa? kung mabasa kong gumawa si Solomon. Sa Old Testament yun, sila. Oh, sila- huwag kang magpalusot. Huwag kang palusot. Sa New Testament, at Dito tayo sa huwag kang gagawa. Huwag kang gagawa ha. Huwag mo akong dalhin sa New Testament kasi yung kinukuha mong Exodo, Old Testament yon. Kaya tinatapatan ko yung Old Testament mo ng Old Testament dahil alam kong wala yan sa New Testament. Ngayon, dito tayo ngayon. Sabi ng Diyos, huwag kang gagawa. Si Moises gumawa ba? Gumawa si Moises kasi Oh, pinagpupusan ayun, niya. Sila ngayon. yung specific Next time. yung utos. Next time. Oh. Ito naman. Si Specific Solomon yun. gumawa ba? Gumawa kasi specific yun sa kanila eh. Hindi Ngayon, sa mga tanong. tao. Saang talata sa Biblia inutusan si Solomon? Hindi ko na yun ay masagot pa rin kasi Kung babasahin ko sa iyo ang buong talata, brother is sila yung Hindi, inutusan, hindi hindi. tayo. Hindi kung, lahat ng tayo. Kasi kung kaya nga, babasahin ko, kung hindi kayo inutusan, brother, wag mong gawin. Pero kung gawa ng babasahin tao. ko ngayon, na walang utos na natanggap si Solomon, tatanggapin mong mali ka. Ay, hindi naman ako mali, brother, kasi andito yun, ano tayo dito, nag-i-expose. Sige, babasahin ko ha. Babasahin ko ha. Wait lang, babasahin ko. Maghintay ka. Ito, babasahin ko. Sa ikalawang Kronika 13, simulan ko sa 1 para nasa 10 yung talata, pero para maging contextualize, simulan ko sa 1. Ikalawang Korinto 3:1, ganito ang sinasabi. Noong magkagayoy pinasimulan ni Salomon na itayo ang bahay ng Panginoon sa Jerusalem sa bundok ng Moria na pinagkakitaan ng Panginoon kay David na kanyang ama. Sa dakong kanyang pinaghandaan na pinagtakdaan ni David sa giikan ni Ornan na Jebuseo. At siya'y nagpasimulang magtayo ng ikalawang araw ng ikalawang buwan ng ika-4 na taon ng kanyang paghahari. Ang mga ito nga ay ang mga tatagang baon na inilagay ni Salomon na ukol sa pagtatayo ng bahay ng Diyos. Ang haba sa mga siko ayon sa panukat ng una ay 60 siko at ang luwang ay 20 siko. At ang portiko na nasa harap ng bahay, ang haba niya ay ayon sa luwang ng bahay ay 20 siko at ang taas ay 120 at kanyang binalutan sa loob ng taganas na ginto. At ang lalong malaking bahay ay kanyang kinisamihan ng kahoy na abeto na kanyang ibinalot ng dalisay na ginto at ginawa niya ng mga palma at mga tanikala. At kanyang giniyakan ang bahay ng mga mahalagang bato na pinakapampaganda at ang ginto ay ginto sa Parbaim. Kanyang binalutan din naman ng ginto ang bahay, ang mga sikang, ang mga pintuan at ang mga panig niyaon at ang mga pinto at inukitan
ng mga kerubin sa mga panig niyaon. At kanyang ginawa ang kabanal-banalang bahay. Ang haba niyaon ayon sa luwang ng bahay ay 20 siko at luwang niyaon ay 20 siko at kanyang binalutan ng dalisay na ginto na may timbang na 600 talento. At ang bigat ng mga pako ay 50 siklong ginto at kanyang binalot ng ginto ang pinakamataas na silid. At sa kabanal-banalang bahay ay gumawa siya ng 2 kerubin na gawang nilarawan at binalot nila ng ginto. Tanong, may narinig ka bang inutusan siya? Oh, during that time si Solomon. Saan? Saan talata Doon sa- inutusan siya? Doon sa simbahan doon sa Sa- simbahan nila. Saan talata nga? Inutusan siya, inutusan. Solomon, gumawa ka ng imahe ng kerubin. Saan mo nabasa yon? Yun yan nga, sila noon inutusan yung Wala paggawa nga. nila. Ang, Oo. ang Pero- kitang inutusan si Sa Old Moises. Testament yun pa rin, Si Moises. sa Old Testament yun. Bro, Oh, di ba brother? Sa sa Old Testament yun. hindi. Ang na... Inutos sila. Pero Oh, noon ikaw yun, talaga, noon. ikaw talaga. Pero- Sabi, pero wala lagi kayo, kang, wala sabi kayo. sabi ka nang sabi, sa Old Testament yun, sa Old Testament yun. Eh, yung utos mo na huwag kang gagawa, saan nabasa yun? Sa Old sa inyo. Okay, ito brother. Eh, saan nabasa yun? Saan? Sabi ko sa iyo. Lagi mo akong Old sinasabihan, teka, lagi mo akong sinasabihan, nasa Old Testament yan, nasa Old Testament yun. Tanong, yang sinasabi mong huwag kang gagawa, saan mo binatayan? Sa Old sa inyo? Old Testament. Oh! Eh, ba't Oh. kahit kapag ayaw mo, pag nabasa ko ng old din binabasa mo? Ikaw, bias ka ha, bias ka ha. Tinatanggap ko ngayon brother. Ikaw, bias ko ka ngayon ha. na pinagawa sila doon. Sila noon pinagawa. Pero sa ngayon na hindi na nagutos si Kristo sa New Testament na nga, okay, gawain niyo ako ng ribulto tapos pagdarasalin niyo. Hindi na yun. Ito, babasa ko brother ha. Sagutin niyo to brother. Sabi dito sa Juan 14:13-14. Sabi dito, anuman ang inyong hingin sa pangalan ko, iyon ay gagawin ko upang maluluhati ang Ama sa pamamagitan ng anak. Siya sa Kung karon. hihingi kayo ng anumang bagay sa aking pangalan, gagawin ko iyon. So, bakit yung iba brother, dapat tayo magpapadasal na Senyor San Vicente, igampo mo kami, Birhen Maria, igampo mo kami. Bakit? What is the use brother? Ano yung useful doon? Nano? Teka. Ikaw, malayo ang premise mo. Ito nga sinasabi ko, ito yung nagpapalito sa iyo eh. Ito yung nagpapalito sa iyo. Iba ang premise mo, iba ang tanong mo. Ano nga yung premise mo ulit? Pakiulit nga premise mo. Okay, sabi dito ha, yung ibig ko sabihin, walang kabuluhan yung mga imahe, mga santo. Kasi dito, sabi Saan mo ng nabasa Biblia, na walang sabi ng kabuluhan ng salita Diyos. santo? Ang imahe ng santo? Kasi sabi ni Diyos, Hindi, saan mo nabasa? Okay. Ito, intindihin mo ha. Saan mo nga intindihin nabasa Espiritu, na, teka, anuhin natin to. Babasahin ko sa'yo dito. Siguraduhin natin to. Babasahin ko muna Saan dito, mo tapos nabasa na walang kabuluhan ang imahe ng santo? Santo ha, Okay. specific tayo ha. Hindi Diyos-Diyusan ha. Okay, babasa ko dito ha. Walang kabuluhan. Ikukunik natin dito. Hindi, imahe ng santo. Teka, Sige, let sige, us sige, make sige, this specific. Imahe Sige. ng santo, hindi imahe ng Diyos-Diyusan. Saan Okay. talata sa Biblia na walang kabuluhan ang imahe ng santo? Dapat Dito. specific ka. Okay, brother ha. Analyze natin ha. Juan 14:13-14. O Juan sige, chapter 14, kung verse hindi 13. ko mabasa sa Juan 14:13-14 na walang kabuluhan ng imahe ng santo, tatanggapin mong nagsisinungaling ka ngayon. Okay, sige ha. Sige, babasahin natin ha. Sige, basahin ko ha. Okay, ha. Juan Okay, 14:13-14. Tandaan niyo mga nanonood ha. Pag wala akong nabasa, nagsisinungaling itong taong ito. Sige, Sige, eto, sige. sabi Basahin ganito. Oh. Anuman At ang inyong anumang hilingin ninyo sa pangalan ko, ay gagawin ko upang luwalatiin ng Ama sa amamagitan ng anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, bagay sa aking ito pangalan. ay aking gagawin. Ngayon, Oo. ito ay tumutukoy kay Kristo. Teka, Si Kristo lang. ito ay tumutukoy kay Kristo. Kaya Okay, hindi Kristo lang. hindi dapat na ang premise mo ay sa santo dahil ang tanong mo ay patungkol kay Kristo. Ang tanong mo patungkol kay Kristo, ang i-premise mo patungkol din kay Kristo. Huwag yung patungkol sa mga santo. So ngayon, Hinahalo-halo mo eh.
Masyado kang litong-lito Ganito yung eh. topic natin, brother eh. Ganito yung topic natin eh. Sasagutin mo, babasa ako, tapos sasagutin mo. Yung ibig ko sabihin, walang kabuluhan yung mga santo. Kasi sabi Hindi, ni Jesus teka. Christ, lahat ng hingin niyo, Eh, kung mabasa ko ngayon na may kabuluhan ng mga santo. kasi, marami Eh, namang ayun mga nga. santo dito. Kung mabasa Pero iba ko, yung santo dito, hindi kung yung ma- mga santo. kung mabasa Ang daming ko, santo dito sa Biblia. Kung mabasa ko sa Biblia mismo, wala sa Tagalog na Biblia, nasa Biblia sa Bisayang Biblia, Biblia sa Kristohanong Katilingban, pero tatagalogin ko para sa iyo. Kung mabasa ko mismo sa Biblia sa Kristohanong Katilingban, na may kabuluhan ng mga santo, aaminin mo sinungaling ka talaga. Pero yung mga santo na yun, brother, yun sa Biblia, hindi yung mga santo na ginagawaan natin ng mga pope, ng mga larawan. Oy, yon. Yung mga santo. Okay, ang ngayon, daming mga santo dito sa Biblia, eto ngayon. Ang daming santo dito, Oh, brother. eto ngayon, Almost eto 100, ngayon. brother. Almost 100. Dito, Ito. mga santo ng mga tao, pero buhay sila. Hindi sila patay. Buhay yung santo na tinutukoy dito sa Biblia. Hindi patay gaya ng pinagpapaniniwalaan ng mga Katoliko, brother. Patay yun eh. Pero dito sa Biblia, buhay yung mga santo dito, buhay pa. Ito. So, Brother Archie, bro, may tatanong ako. Kasi sinasabi niya, patay daw eh. Brother Archie, tatanong ko sa iyo. Ah, Didiinan mo talaga ba na yung patay talaga walang magagawa? O meron? wala nga eh. Wala nga. Kasi sabi dito. Ano? Wala talaga. Wala Wala talagang magagawa ang patay. Wala. Walang magagawa ang patay. Brother John Doe, pwede pakibasa ng 2 Kings chapter 13 verse 21? Okay, 2 Kings chapter 13 verse 21. Verse 21. Okay, basahin natin kung wala bang magagawang patay. Tandaan nyo ha, yung tinatanong Wala. niya, iba sa ano niya, sa paliwanag niya, eto. Minsan, may mga Israelitang naglilibing ng isang lalaki. Walang ano-ano, may natanawan silang pangkat na mga tulisan na palapit sa kanila. Kaya't sa pagmamadali ay naitapon na lamang nila ang bangkay sa libingan ni Eliseo. Nang ito'y sumayad sa kalansay ni Eliseo, nabuhay ang bangkay at bumangon. Ngayon, Ito. tanong ko kay Bro Archie, sinabi mo wala talagang magagawa ang patay. Si Eliseo, ano na lang yun? Buto na lang yun. Kalansay patay na yun lang. Eh. Iba nabuhay yung patay. Oh, okay. Nakapagsibas sila ng Hindi, ng kaluluwa sagutin mo. Sabi mo kasi walang nakapagsibas sila ng nagagawa eh. kaluluwa. Sabihin mo, bro. Sagutin Yun mo, yung ibig nabuhay sabihin. o hindi? Nabuhay o hindi? Ano Nabuhay ba? Nakapagsibas siya ng kaluluwa. Nabuhay ba? Nabuhay ba yung mga patay? Ang ipaglagay natin na nabuhay siya kasi O ngayon, andun sa ba't Biblia. nabuhay sila? Tanong ko sa iyo, brother. Ba't nabuhay yun? Nakapagsibas siya ng kaluluwa o Hindi. Sagutin mo, ba't nabuhay yun? Bakit nabuhay yun? Ano yun? Ay, ba't nabuhay? Ba't nabuhay? Anong dahilan ba't nabuhay? Sinulat doon eh, nabuhay eh. Bakit? Pero Ano yung nga dahilan? sabihin, Anong may dahilan? nagawa ba siya? Anong May nagawa ba siya na dahilan? makasave? Sumagot ka. Anong Hindi ko dahilan? alam. Ba't Hindi ko nabuhay? alam kasi yun yung binasa nyo. Ano nga? Ba't nabuhay? Ba't nabuhay? Pero hindi. Bakit nga nabuhay? Sagutin mo. Ibang tao. Bakit nga nabuhay? Hindi ko alam. Bakit Ulitin na din ang basa kasi hindi pala nauunawa to eh. Ulitin ko ha. Basahin mo Minsan, ulit. Basahin mo ulit. may Brother mga John Doe. Israelitang naglilibing ng isang lalaki. Walang ano-ano, may natanawan silang pangkat na mga tulisan na palapit sa kanila. Kaya't sa pagmamadali ay naitapon na lamang nila ang bangkay sa libingan ni Eliseo. Nang ito'y sumayad sa kalansay ni Eliseo, nabuhay ang bangkay at bumangon. Tanong sa'yo ngayon ni Brother Jimboy, bakit nabuhay yung mga bangkay? Anong nangyari doon? Hindi ko alam nga eh. Bakit? Ano hindi mo alam? Binatanong ako. Ulitin ko Pero ha. yung kahulugan yun. Ikaw Yung talaga ibig ko sabihin, ikaw talaga. yung Masyado ibig ko kang sabihin, ano brother. ha. Ito. Nang yung ibig ko sabihin doon, may nang nasisibas sila ng kaluluwa doon. Teka. Ikaw, masyado kang palusot ba? Ang Pero sabi mo ganito, walang Bro, Arte. nagagawa ang mga Ang patay. Yun ang Okay, sinabi wala. mo. Ngayon, Wala. may nabasa dito na may kalansay, nasayad yung bangkay na buhay. May nagawa ang Oh. kalansay, may nagawa ang patay. Ngayon, iiwas ka na naman, sabihin mo naman, nakapag-save yun ng soul. Yun nga eh. Teka muna! Oh. Iiwas ka eh.
Tatanong ka sa Hindi, ibang, okay huwag na. ka munang Okay nga. tumalon sa ibang issue. Sagutin mo Oh. muna, bakit Sige. nabuhay yung bangkay? Kasi andyan sa story yan eh. Doon sa Biblia, totoo yan eh. Na ano? Pero, Bro, Ano nangyari? Bro nagawa Archie, yun. teka lang. Walang nagawa Teka lang, yun. Bro Archie. Oh. Bro Archie, sabi mo kanina, Bro Archie, walang nagagawa yung patay. Tinanong kita, kung totally ba na walang magagawa yung patay, sabi mo, oo, diniin mo nga eh, oo. Ngayon, tinanong Wala kita. nga eh. Wala nga nagawa yung patay eh. Kasi walang nagawa Bakit yung patay. nga? Sabi mo, oh, teka lang, hindi pa tinanong man kita. hindi pa man darating sa judge yan. Ah. Hindi pa nagja-judge yan eh. Bro, Malay mo. Bro, tinanong kita. Hindi mga Tinanong patay kita yan. Bro, tinanong Malay mo, kita. hindi mga patay. Mga kalansay lang. Mga ano lang. O ano yung kalansay? Tanong ko sa'yo, ano ba yung kalansay? Patay na ba yan si Eliseo na sinasabi dyan sa 2 Kings? Patay na ba yan o hindi? Kalansay lang yun eh. Yung sinasabi doon. Hindi, yung kalansay ba? Patay yung buhay. Yung ano. Marami Yun, yun, buhay. sinasabi yun na napatay na tao. Hindi. Kalansay yung sinasabi. Sumagot ka, yung kalansay ba ng tao? Patay yun buhay. Hindi bangkay, kalansay. Yung kalansay nga, alam mo yung kalansay? Skeleton. Skeleton. Oo. O ngayon, Pero hindi bangkay. yung bangkay skeleton. patay. Yung skeleton, brother, is hindi pa yun patay. ha? Oh. Ano ba yan? Diba? Ito na lang, babasa Alam mo yung, alam mo yung skeleton? Walang magagawa ang patay. Alam mo yung skeleton? Yung skeleton, lalabas nun yung sa katawan ng tao pag ang tao na agnas na. Hindi po. Kasi pag puyat ka, masyadong puyat ka na kasi may sakit ka na eh. Oh. Ano may sakit? Tinapon sa libingan, no? Naglilibing. Sa libingan Kaya, Oh, ipalagyan natin- wag kang, ikaw, pag naipit ka talaga, magsisinungaling ka, ha? Eto, ha? Ito, brother. Eto, teka, unmute ko muna si Peter Backleg, maingay yung background. Eto ha, naglilibing. Ibig sabihin, itong lugar na ito, libingan to. Sa Bisaya, Minteryo, Lubnganan. Oh, Hmm. may naglilibing. May dumarating na kalaban, sa takot nilang makita sila, na itapon nila yung bangkay doon sa pinaglibingan ni Eliseo. Hmm. O mo sabihin buhay yun. Libingan Tapos? nga eh. O ngayon, Tapos, ang naabutan doon ng bangkay, kalansay ni Eliseo. Nang si Eliseo ba nilagay doon, kalansay na siya? ano nabutan ng bangkay kay Kalansay ni Eliseo? Nabutan ng bangkay Kalansay ni Eliseo? Ano ba Oo, yun? naabutan. Pagtapo nila doon ng bangkay, kalansay na si Eliseo. Okay, Kalansay na. O, kalansay na. Nang si Eliseo ay kalansay, buhay si Eliseo noon o patay? Brother, kasi Sagutin mo. pinalabas Teka, nito, brother. umiiwas ka eh. Yung santo na patay, Te- is may kabuluhan pa. Teka. Wala, brother. Teka, Kasi iba yung story umiiwas na ka yan eh. Umiiwas ka eh. Ito na lang, babasa ko ha. Nung si Eliseo ay kalansay na, buhay siya noon o patay? Oh, ano yung ina sa Biblia? Okay, ipalagay natin. Okay, patay. O patay. Tapos, Nang Oh. nasaya doon yung bangkay, may nagawa ba yung kalansay o wala? sige, ipaglagay natin na nabuhay. Oh, tapos, Ano na buhay? Oh. yung Kalansay nga nabuhay. Oh. Hindi yung Tapos, kalansay na buhay. Ano ba to? Eliseo, ano ba yun? Eto na. Basta kasi naiipit na kung ano na, hindi pala nakikinig to eh. Hindi Eliseo ang kalansay nabuhay. ang nabuhay. Ang nabuhay, hindi si Eliseo ang nabuhay. Hindi yung kalansay ang nabuhay. Ang kalansay ang bumuhay doon sa bangkay. Wala yun, kapatid. Ano? Ulitin. Oh, eto ha. Si Jesus Christ yung Kaya't sabi. sa ayan, iiwas na, Jesus Christ agad. Mamaya na, ikaw, iiwas ka pag naipit ka, ha? Eto, kaya't sa pagmamadali ay naitapon na lamang nila ang bangkay sa libingan ni Eliseo. Nang ito'y sumayad sa kalansay ni Eliseo, nabuhay ang bangkay. Sa madaling salita, kahit patay na si Eliseo, may nagagawa pa rin. Sabi mo kanina, pag patay na, walang nagagawa. Ngayon, may talata sa Biblia na kahit patay na, may nagagawa pa rin. Ngayon, Wala, niliwag ka brother, na, wala, brother. tatakbo Wala, ka naman brother. ngayon kay Jesus Christ. Ito, Oy, brother, nako. Ito, brother. Wala yan, brother. Wala yan. Anong wala? Ito. Oy, anong wala? Biblia yun, counted yun. Babasa ko sa'yo. Oy, counted yun, Biblia yun. Wag mo Wala magagawa yung patay kasi dito, brother. Dito, Ano wala? Okay. Nabuhay nga yung bangkay eh. Alam mo ba yung story ni Luke, ni
yung mayaman at saka ni Hindi. Ang layo ng ano mo. Ang layo ng ano mo. Ano tayo eh? Nabuhay. Tapos na tayo dyan. Ang tapos. Aminin mo muna na may nagawa nga ang patay. Wala na yan. Wala dyan. Aminin mo muna nga may nagawa nga ang patay. Aminin mo. Bro Jando, pakibasa ng Sirach chapter 48 verse 13 to 14. Sirach 48. Sirach 48. Wala akong Sirach dito. Buksan ko muna. Dili, yung Sirach brother is ano brother, hindi yan Oh, kasi acceptable brother kasi ano eh. teka lang, kasi sinabi, didiin mo talaga Pero na try mo walang lang nagagawa basahin. yung patay na Try mo lang nakatawan ni Eliseo eh. I-open mo, brother Jando, Sirach 48, 13 to 14. Teka. Sabi niya, ayaw niya ako magbasa ng Sirach. Kanina bumasa siya ng Wisdom of Solomon. Ano ba naman yan? Wisdom of Solomon, Deuterocanon din yon. Ikaw talaga. Oh. Sirach, ano yon? Chapter 48, 13 48, to 14. 48, 13 to 14. 13 to 14. Sabi ganito, walang gawaing hindi niya makayang gawin at nang mamatay, pati bangkay niya'y nagpakita ng himala. Nang nabubuhay, gumawa siya ng maraming himala. Kahit nang mamatay, kapangyarihan niya'y kahanga-hanga. Oh, Ngayon, brother Archie, sinasabi mo kasi yung patay walang nagagawa eh. Ngayon, si Eliseo patay na yun eh. Nabuhay niya nga yun mismo yung natapon na bangkay dun sa kalansay niya eh. Ngayon, sinasabi naman walang kabuluhan na yan kasi nga patay na. Nung buhay, sinabi nga sa Sirach ngayon na yung si Eliseo, nung buhay, marami siyang nagagawang milagro. Ngayon, saan ka lulusot ngayon na sasabihin mo na walang magagawang patay? Paki-explain. Okay, dito brother ha, babasa ko dito ha, si Jesus Christ yung nagsabi ha. Kasi may nagtatanong Hindi. Yung tanong ko, pakisagot. Okay na. Di ba sagot ng tanong ko? Okay na. So, i-compare natin yan. Tanggap mo na may magagawa pala yung patay. Dito ha, sa Old Testament yan eh. Kasi ito tayo sa New Testament. Lumusot. Ang tanong ko, kay Jesus, tanggap ha? mo na yung patay may nagagawa pala. Ha? Doon sa Biblia sa Old, Yung okay, meron. patay pala Ipagkakita may nagagawa pala yung patay. Pakisagot lang. Oo, wala. Okay. Doon sa Old, okay, meron. Doon sa Old. Pero sa New Testament, ito yung sabi ni Jesus. O meron pala. Okay, meron na para wala ng ano eh kasi hindi naman kita tanggap ng ano eh. So ganito na lang, okay, meron. Okay, yung patay merong nagagawa doon sa Old Testament. 'Di ba Old Testament yung binasa niyo? yun ang gusto ko. Binabawi mo yung sinabi mo. Sige, move na tayo kasi binawi mo na. Binawi mo na sinabi mo. Sige, move na tayo. Sa Old Testament, may patay na nabuhay tapos may nagagawa ito.